Ito. Ayan. May parang kahit ganyan na so kami ay nag-iikot-ikot doon. Machiko. Na-discover. Yung pala na yung nasa sa. Hello, good afternoon. Today, punta kami sa SM Marilao. Kasi magpapalinis lang ako ng kuko sa paa. Kasi medyo madami na akong dry skin. Kasi yung kuko ko malalim. So, dapat talaga siya, monthly talaga siya pinapalinis. Actually, ina-advise ka nila is every twice a week. Eh, medyo mahal kasi doon sa pinagpapalinis ako ng kuko. Kaya, ginagawa ko na lang once a month. But anyway, ayun, nag-work lang din ako kanina, even holiday today, kasi meron lang akong mga ina-advance na work dito sa part-time job ko. Kasi in the coming few days, I'll be going out of town. So, para hindi ko siya hinahabol, kaya in-advance ko na siya. So, mag-skincare lang ako. Ito yung ginagamit kong serum. This is the Madagascar Centella Skin 1004. Sobrang gusto ko to kasi perfect talaga siya sa weather dito sa Philippines. Mabilis siya ma-absorb and as well, nakakabigay siya ng glow kahit hindi mo siya feel na naglagay ka ng serum. So, ganun yung feeling nitong serum na ginagamit ko. After ko mag-serum and mag-toner, diretso na agad ako sa sunscreen kasi hindi na ako moisturizer sa morning. This is just for me. Kasi parang ayoko na ng added moisture. Although hindi naman malagkit yung ginagamit kong moisturizer. But I think this sunscreen is already enough to moisturize my skin. So ito yung ginagamit ko. I believe napakita ko na to sa other of my vlogs. Itong COSRX na Aloe Soothing Sun Cream. Meron siyang subtle na amoy, pero hindi naman super duper na overpowering na nakaka-bother na siya. No? Hindi naman siya ganun. And then, I'll be off to my next sunscreen. Ito yung Hikari. So, pinagpapatong ko tong dalawa. Kasi this one gives a fresh look na parang toned up yung skin mo. Kaya ako to ginagamit. Ito muna and then this one. It works perfectly or it works well on my skin. So, once mag-absorb na yung sunscreen na nilagay ko, ito naman yung sinusunod ko. Or isusunod ko. Hindi ko masyadong makita tsura ko mga babe. Kasi medyo, wala akong salamin, malabo yung mata ko, so hindi ko siya makita. Ano pa ba ikikwento ko? Ayun, magsa-sunscreen lang ako nung Hikari. So, wala ngang work ngayon, holiday kasi ngayon. I still do my task doon nga sa part-time job ko. Kasi ayoko talaga matambakan. Ang hirap din kasi pagsabayin, actually, ng may part-time ka, tsaka may full-time ka. But I'm not complaining. Sinasabi ko lang, kumbaga may struggle din. So, wala naman kasing trabahong madali, mga B. Alis na siguro kung nagpanako ka ng pera. But anyway, ayan. Wala pala akong salamin. Dito lang talaga ako sa salamin sa camera. Lalagay din ako ng konting blush on para hindi naman ako mukhang maputla. Ito yung matagal ko nang ginagamit from BLK. This is a balm. Para lang ako kinilig or namula. Then dito sa other side, hindi ko talaga nakikita kasi wala akong salamin. Pero ito na lang ginagagamitin ko salamin. Meron akong mga skin bumps dito sa noo. Hindi ko alam kung bakit. Maybe because of my hormones again. Yung hormones ko kasi makulit yan. Alam nyo ba, nung nakaraan, may kikwento pala ako sa inyo. Nung mga nakaraan kasi, di ba, syempre busy ako sa work and stuff. Meron akong meeting that time. So, may natutunan akong idiomatic word. Kasi may mga tao talagang sobrang galing nila when it comes to making a phrase. Like, sobrang talino nila pakinggan. Gets nyo ba yung kumbaga, eloquent silang tao. Ang galing nila mag-construct ng word, mag-construct ng sentence, and ang galing nila mag-explain. Kasi may mga tao na kahit ang hirap ng explanation, pero na-explain nila in a precise way. Gets nyo ba? Meron ako natutunan na word which is, I won't go around the bush. Tapos sabi ko, ano ibig sabihin nun? Sabi kong ganon. Kasi naaastigan talaga ako sa mga taong gumagamit ng or nagagamit na lang idiom words into a real life sentence. Yung pala ibig sabihin nun is hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Wala lang, na-amaze lang ako. Sabi ko, sana ako din ganun. Like, I can construct a sentence na gamit ang idiom words. But, hindi kasi ako mahilig magbasa ng libro. Hindi ko talaga siya naging hobby. Nalimutan ko pakita, may i-unbox pala ako. Umorder kasi ulit ako nung serum na pinakita ko sa inyo kanina, yung Centella Madagascar. Ang haba kasi ng pangalan yun, basta yun yung tanda ko, Skin 1004. Ito. Ayan.
Ang bunga ng packaging nila talaga nakaganito pa, ganyan. And then, tara! To, this one. Ito yung serum na ginagamit ko recently. Yun nga, pinakita ko kanina. Which is, ang variant niya is Tone Brightening Capsule Ampule. Ayan. Sobrang nice talaga ng quality niya and also yung texture ng serum. Kasi, it's type of gel. Pero when you spread it on your skin, parang nagiging watery na siya. Okay na okay siya for oily skin. And lalo na sa weather ngayon dito sa Philippines na napaka-init at napaka-humid. And then, of course, palagi silang may freebie. Pormizing Light Gel Cream. And then, this one is Probiosika Intensive Ampule na mga sample size. And then, this one is T3 Ka BHA Foam. I think this is a cleanser. Stash ko lang to kasi mauubos na yung serum ko na ginagamit ko. So, mostly sa Shopee talaga ako bumibili kasi mas mura, may mga vouchers and discount and that stuff. Here in Uniqlo. Kasi on hour pa yung pedicure ko. Nakapila siya. So mag-window shopping muna kami dito. Kasi itong t-shirt ko na to, Uniqlo din to. As in, ito ding variant. Ibang color lang. Dito na kami sa Bonchon para mag-merienda. Anyway, ito yung in-order ko, chicken chops, kasi gusto ko lang ng burger. Tapos ito yung in-order niya, bibimbap. Tapos meron kaming coffee koreano. Let's eat! First time yan lang daw kumain ng bibimbap. Pero dati kasi guys, hindi ko kasi yung chicken dito. Yan yung lag kong in-order talaga. Something na fast forward, nandito na po ulit kami sa may Divisoria. Dapat mukha akong mukhang bagong gising lang ako. Pero naligo na ako mga bitch. Hello everyone! Nakauwi na kami sa bahay. Actually, kanina pa, and then nag-SM pa nga kami kanina, pero hindi na ako nakapag-vlog. Kasi may ginawa lang kaming errands doon. But anyway, nakabili ako kanina ng 2 damit sa Divisoria kasi sobrang dami. Specifically sa 999 Mall. And as mentioned sa vlog, ang tagal ko lang hindi nakakapunta talaga sa Divisoria kasi hindi namin siya madalas talaga pinupuntahan. For some reason. Pero ito yung mga napamili ko. Actually, 2 lang sila. Sobrang daming magagandang damit doon. Like, as in, yung mga trendy clothes nando doon. Kailangan mo lang maghanap. Pero hindi ko syempre lahat binili kasi ko naman magagamit yun. Pero ito lang, I got 2 pieces as mentioned. This one is a short or jorts. Jorts ako yung tawag ito. Ayan siya. Color black siya. Tapos may distress siyang ganyan. Ayan o, which I like. Kasi gusto ko yung parang mga parang astig tingnan. Parang street style type of short. Tapos, ayan. Hindi ko alam, nung una pa nga, hindi ko sure na kasya siya sa akin. Umalis kami kasi nga, akala ko din siya kasya. Pero nung binalikan namin, nagandahan talaga ako sa kanya. Then, tinakpan na lang ako ni ate doon ng parang kortina. Hindi siya kortina, pero parang palda. So, sinukat ko siya. Ayun, kasya naman pala. And, ayan, I'm so happy. This is 380 pesos, pero binigay na lang siya nung nagtitinda ng 350. Which is mabait si ate na nag-assist dun sa akin. Another one is a graphic shirt. Since mahilig nga ako sa matcha, bumili ako ng matcha latte na graphic shirt. Parang boxy short ata yung tawag dito. May ganito na akong type na damit. And nagustuhan ko dito, ang ganda ng tela. Like, manipis siya. Pero hindi siya yung manipis
na parang cheap quality. Kasi di ba may mga gano'n na parang mura lang siya pero hindi ganun-ganun yung gaganda yung quality pero ito maganda siya. Parang siyang overrun. I only got this for 150 pesos. So, syempre hindi na ako tumawad kasi ang mura niya na sa quality niya. Parang yung itsura niya parang something na mabibili mo siya sa mga H&M or Cotton On, which is syempre mas mahal doon. So, I'm so happy with my purchases. Although, ayan, feeling ko magagamit ko talaga sila parati. Kasi ganun yung mga type of outfit ko. I'm a basic type of outfit. Hindi ako mahilig masyado sa mga marami kasing klaseng outfit. Di ba yung parang may mga coquette, may mga ganun. Ayun. So, ganyan lang yung mga gusto kong sinusuot. Ayun lang, share lang. Bye-bye. Nag-matcha kami. Ako, tas si Patrick nag-coffee siya dito sa may Machikohi. Ayan, na-discover lang namin siya sa Instagram. Which is dun sa pinagkakapehan naming Machi naman. Ito naman Machi. So, definitely babalik kami dito. We're here na sa may Trinoma. Kasi ang habol namin dito yung Zara. So, bibilan namin ng gift si Mama B, yung mama ni Patrick. Kasi birthday niya tomorrow. And naisip ko, pabango na lang sa Zara. Kasi mababango yung mga perfume nila dyan. Tapos affordable pa. Ito kasi mabango eh. May no. Di ba magugustuhan to ni Mama B? So, ang bibili natin is yung orchid na amoy. Kasi mabango siya. Ito. Gusto ko rin to actually kasi ang dami ko pang pabango. Hindi ko naman siya maubos. We already got the good. Nasa na siya? Pakita mo dito. Ayan. Yan na po yung regalo namin kay Mama B. Sana magustuhan niya. And ano nga yung sasabihin ko? Nalimutan ko. Yun lang yung binili namin kasi mahal yung mga damit sa Zara. Eh hindi ako, sa totoo lang, hindi ako nagdadamit ng mga 2,000 plus, gano'n. Kasi nanghinayang kasi ako. Check lang kami dito sa may healthy options. Kasi nakikita ko sa TikTok si Bubbles Paraiso, dito siya namimili. Pero girl, hindi ko afford dito mag-grocery. Paprika, 435 pesos. Tapos yung ano mo, breast chicken mo, ano lang, no, halagang 100 pesos. Tayong variant 8. So, meron dito Meiji na gata sa iyo. Kasi, uuwi ako ng Batangas, baka hindi ko siya mabitbit. So, baka hindi na lang ako bibili. Meron pala dito ng oat milk na ditimpla. 206 pesos siya. Kaya na kayo bilhin ko. Kasi yung Meiji, baka di ko mauwi. Tapos may chocolate flavor din. We are done with our agenda dito sa Trinoma. Magdi-dinner na kami, pero di kami dito magdi-dinner. Sa Gubat kami. Gubat, Quezon City Kasi nakita namin siya actually kay Sohi. Tapos ang daming pumupunta din doon ng mga food vloggers na pinapanood namin. Ayun, kaya tatry namin doon. Tapos affordable lang din yung mga food nila. Para siyang binalot ng pagkain. Papakita ko sa inyo mamaya. Bilis ng oras pag gumagala ka. So ayan. Trinoma. Actually ngayon na lang ako nakapunta ulit dito sa Trinoma. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero, oo, ngayon na lang ulit ako nakapunta. Either madalas kami sa SM North. Kaso sa SM North kasi walang Zara. Dito may Zara nga. Dahil nga dun sa i-gift ko sa mama ni Patrick. Kay mama. Alam nyo ba mga be, fail yung ating gubat sa QC. Kasi ang daming tao as in. So, dito na lang kami sa Saigon. Sana dito makakain ulit kami. Our orders have arrived. Pasensya na guys kung maingay, pero I'll try my best na marinig nyo. So, I order Fobo, the beef. Tapos, ordered manseo. Sobrang natatakam ako guys, hindi sa mga Vietnamese food. Actually, kami dalawa ni Patty. Try na namin siya. And again,
full review is on my Instagram account, Eat with Joanna. Doon ko ilalagay lahat ng final verdict ko. Kasi sabi ko kanina dapat sa what QC kami kakain. Kaso sobrang daming tao talaga doon as in. Parang feeling ko kulang yung 1 hour na paghihintay doon. Kaya we decided dito na lang. Since maraming kainan dito sa Maghiham. Meron tong unique na phone ng cream. Pour over na. Actually, namin ako alam. Pero hindi ko lalahatin. Depende na lang sa liking ko. If how I want it to be. Kain. In-order ko mga bit. Banana matcha. Biscuit pastry. Latte. Yung price nila ilalagay ko na lang sa spoon. Soon, bibili na ako ng mic. Sa susunod, bibili na ako ng mic para madali magsalita. Malis na kami sa coffee shop na pinuntahan namin. Peel Club yung pangalan niya. Sa baba siya ng Jess and Paps. Papakita ko sa inyo. Ayun yung Jess and Paps. Doon lang siya papasok doon. If interested kayo i-visit. Pero for me, sucks lang. Sa dami ng cafe na napuntahan ko. We are now back at home. And bumili lang din ako sa Watson's kanina. Bumili ako ng vitamin C. Kasi nagpalit ako ng vitamin C. If napanood nyo sa mga previous vlogs ko, yung ginagamit ko is yung Neco-C for the longest time of my life. I think I've been drinking that vitamins for 3 years na. As in, matagal ko na talaga siyang ginagamit. Pero, okay naman siya, pero parang gusto ko lang maghanap ng ibang klase na vitamin C. Hindi ako expert, pero ito lang yung nakita ko sa Watson's, Potency. Ito, bumili ako isa nito, Vitamin Plus Collagen. 10 capsule siya. Alam ko, mahal kasi ito, kaya isa lang binili ko eh. So, 270 siya. Tapos, may less 54 pesos. So, around 200 something na lang. Sorry, hindi ako magaling sa math. Basta nasagot na lang siya. Tapos, bumili ako nito. Dalawa yung binili ko nito. Isa iniwan ko na sa baba. Ito yung ascorbic acid plus zinc. Kasi inuubo ko recently. And kailangan natin ng vitamin C, guys. So, tapos bumili ako ng tulak angin. Pero, mas gusto ko yung Lola Remedios kasi inuubo ako. Ayun. Ayun lang. Bye-bye!